Nagtataka din ba kayo kung bakit nanlalaglag at hindi tumutuloy yung mga bulaklak ng ating mga kamatis? Maraming posibleng mga dahilan yan mga idol kung bakit hindi sila nagtutuluyan mamunga or nanlalaglag yung mga bulaklak nila. Maraming possible na dahilan yon. Kaya sa video na ito ay tatalakayin natin yung mga dahilan na yon mga idol. Ang unang possible na dahilan dyan mga idol is yung mga insektong naninira sa ating mga halaman. Sinisira nila yung mismong flower ng kamatis and yung nakapit sila sa mismong tangkay ng mga bulaklak ng kamatis. Nagiging dahilan yon mga idol para humina yung tangkay na yon at manilaw hanggang sa manlaglag na lang sila. Ang pwedeng solusyon dyan mga idol is yung pag-i-spray. Mag-i-spray tayo ng insecticide dyan sa ating mga tanim na kamatis para mapigilan natin yung paninira sa mismong halaman at sa mga bulaklak nila. Pangalawa mga idol, excessive nitrogen or yung sobra na yung nailalagay natin na amount ng nitrogen dito sa ating mga tanim na kamatis. Isa rin sa dahilan yon kung bakit nanlalaglag yung mga bulaklak ng kamatis or hindi tumutuloy yung mga bulaklak nila. Kasi nga, pag ang nilagay natin na pataba dyan is mayaman sa nitrogen, magpo-focus lang yung tanim natin na kamatis sa pagpapalago ng mga dahon niya, sa pagpaparami ng mga tangkay niya. Kaya ang resulta naman mga idol, lalago lang ng lalago ng sobra yung ating mga tanim na kamatis kapag sobra sa nitrogen yung in-apply nating abono dyan. Hindi siya makakapag-focus sa pamumulaklak at sa pamumunga kasi nga wala siyang nutrients na na-absorb para doon sa pamumulaklak niya or sa pamumunga niya. Ang magandang solusyon dyan mga idol, mag-apply tayo ng fertilizer na balance formula. Yung merong nitrogen, phosphorus at potassium. Ayun yung mga balance formula mga idol. Yung pangatlo mga idol is lack of phosphorus and potassium. Napakahalaga nito mga idol para sa flower development at fruit production. Yung phosphorus kasi mga idol, mahalaga yon para sa formation ng bulaklak, ng bunga at saka ng mga buto. At mahalaga rin ito para sa ugat ng ating mga halaman, para mapatibay yung mga ugat ng halaman. At yung potassium naman mga idol, mahalaga yon para sa overall plant health. Pinapatibay naman ito yung mga tangkay, sanga or yung katawan ng ating mga halaman. At pinalalakas din ng potassium yung resistance ng halaman sa mga pests and diseases. At yung isa pa dyan mga idol, nakakatulong din ito para sa quality ng bunga ng ating mga halaman at pati mismo ng ating mga halaman. Kaya kapag kulang sa phosphorus and potassium nutrients yung patabang in-apply natin dyan sa ating mga tanim na kamatis mga idol, may chance talaga naman laglag yung mga bulaklak at hindi magtuluyan yung bunga ng ating mga tanim na kamatis. Ang solusyon dyan mga idol, mag-apply tayo ng fertilizer na balance formula tulad ng triple 14 or complete fertilizer. May nitrogen na yon, phosphorus at potassium. Maganda every week tayo maglagay nitong complete fertilizer para maibigay natin yung mga nutrients na kinakailangan ng ating tanim na kamatis para sa pamumulaklak at pamumunga niya. Ito na yung paraan natin para i-maintenance yung mga tanim nating kamatis, yung pag-a-apply ng abono every week. Yung pang-apat mga idol, kakulangan sa pollinators. Kahit na yung mga kamatis mga idol is self-pollinating, kailangan pa din nila ng pollinators para ma-make sure na yung mga bulaklak nila ay ma-pollinate. Kailangan madapuan yung mga bulaklak ng mga honeybees or mga bubuyog para ma-pollinate yung ating mga bulaklak ng kamatis. Yung hangin mga idol is nakakatulong din yon para mag-pollinate ng ating mga halaman or bulaklak ng ating mga halaman. Kaya kung nakikita nyo yung mga tanim nyo kamatis is sobrang lago na ng mga dahon nila sa ibaba, marami ng tangkay. Maganda mga idol, mag-pruning kayo dyan or magkaltas kayo ng mga dahon para yung airflow mga idol mula sa ibaba ng puno paakyat, nakakadaan siya dun sa buong katawan ng kamatis, hindi siya nabablak ng mga dahon. Kaya napakalaking tulong sa atin itong hangin mga idol sa pagpupollinate ng ating mga halaman, lalo na kung wala masyadong mga honeybees or mga bubuyog na magpo-pollinate ng ating mga tanim. Yung panglimang posibleng dahilan mga idol is yung sobrang init na temperatura at yung sobrang lamig na panahon. Malaki yung epekto nito sa mga tanim nating kamatis, lalo na kapag nasa flowering and fruiting stage na siya.
Nagiging dahilan yan para ma-stress yung mga tanim nating kamatis at yung mga bulaklak niya mga idol. Kapag na-stress yung kamatis, manlalaglag yan, hindi tutuloy yung mga bunga niyan kasi nga stress siya. Yung sobrang init at sobrang lamig mga idol is nakakaapekto yon sa bulaklak. Posibleng masira yung mga flower bud dahilan para hindi tumuloy yung bulaklak o yung bunga ng ating mga tanim na kamatis. Yung pang-anim na dahilan mga idol, kung yung mga kamatis nyo naman is may mga nagtuloy ng bunga sa mga tangkay niya at yung ibang parte ng mga tangkay niya na may bunga ay may katabing bulaklak na hindi tumuloy mga idol, natural way na ng kamatis yon para mag-conserve ng energy para doon sa bunga. Mas lamang na yung nutrients at energy na isusupply niya doon sa mga bunga mga idol para maglakihan yon at para magsitulo yan. Kaya natural na sa kamatis na kahit gaano ka pa kagaling mag-alaga or yung expert ka na sa pagtatanim ng kamatis, meron pa din man lalaglag na mga bulaklak niyan, may mga hindi tutuloy na bunga. Hindi natin maiiwasan yon mga idol kasi natural nga yon. Ayun yung mga alam ko na posibleng dahilan kung bakit nanlalaglag yung mga bulaklak ng ating mga tanim na kamatis, kung bakit hindi nagtutuloy yung bunga ng ating mga tanim na kamatis. Siguro mga idol, marami pang dahilan na hindi na natin malalaman kung bakit nangyayari yung mga bagay na yun. Pero ang mahalaga dyan, gawin natin yung mga kailangan natin gawin sa pagtatanim at pag-aalaga ng ating mga kamatis para mapabunga natin sila. Dito sa mga tanim kong kamatis, talagang inaalagaan ko sila ng husto. Nag-a-apply ako ng pataba every week, yung complete fertilizer. Nagpo-pruning tayo mga idol or nagkakaltas ng mga dahon mula dun sa ibaba ng mga puno niya. At regular din tayo sa pagdidilig ng ating mga tanim na kamatis mga idol. At maglalagay din ako ng diyan mga idol, organic mulch dun sa palibot ng mga puno nila sa lahat ng tanim kong kamatis. Sa ngayon mga idol, kung mapapansin nyo, wala pa silang mga organic mulch yung iba niyan. Kasi yung ibang pagkukunan ko ng mga dayami or damo, hindi pa natutuyo yung mga damo na yun mga idol, yung mga dayami. Hintayin ko munang matuyo ng sobra yon and then tsaka ko kukunin. At ilalagay ko dyan palibot sa mga puno ng kamatis. Malaki yung benefits na maitutulong sa atin ng paglalagay ng organic mulch dyan mga idol or plastic mulch, kung alin yung mas gusto nyo. Makakatulong yun sa ating mga tanim na kamatis para hindi sila ma-stress ng sobra dahilan ng mainit na panahon. At nakakatulong din yung paglalagay ng mulch mga idol para mapanatili natin na yung palibot ng taniman ng kamatis is basa-basa or yung mapanatili natin yung soil moisture. At yung pala mga idol, maidadagdag ko sa mga posibilidad na kung bakit nanlalaglag yung mga bulaklak ng ating mga tanim ng kamatis is dahil sa ulan mga idol. Halimbawa, yung kamatis nyo is bagong bulaklak pa lang and then biglang umulan or bumuhos ng malakas yung ulan, may chance na manlaglag yung mga bulaklak niya mga idol. Or may chance na masira. Parang sa puno lang ng mga mangga mga idol. Kapag yung mga puno ng mangga nyo is namumulaklak na, mga bagong bulaklak sila and then biglang bumuhos ang ulan, kung mapapansin nyo, nanlalaglag yung mga bulaklak ng mangga or nasisira. Yon mga idol, isa na yun sa environmental factors sa pagkasira ng mga bulaklak. Hindi na natin mapipigilan or maiiwasan yung mga ganong sitwasyon. Ang mahalaga dyan mga idol, kahit anong klaseng gulay ang itinim natin, ang mahalaga ay magpatuloy lang tayo sa pagtatanim kasi dito tayo nagiging masaya at dito rin yung source ng income natin. Kaya dapat hindi tayo sumuko. Yun lang muna, see you on my next video.